Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang sinag ng pag-asa na laging sisilay? Samahan niyo po akong muli, mga minamahal naming tagapakinig, sa isa na namang paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang kabutihan ay isang kayamanan na hindi kailanman mananakaw. Paano kung ang isang munting kabutihan na nagmula sa isang batang walang-wala ang siyang magiging susi upang mabuksan ang katotohanan at itama ang isang karumal-dumal na kasalanan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. Humahagupit ang malakas na hangin sa labas, kasabay ng walang tigil na pagbuhos ng ulan na tumatama sa yero nilang bubong. Sa loob ng munting barong-barong sa gilid ng dalampasigan ng barangay Talaaraw, nakaupo si Sinag sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Bawat dagundong ng kulog ay nagdudulot ng bahagyang panginginig sa kanyang munting katawan. Pero hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi ang pamilyar na pakiramdam na kumakalam ang kanyang sikmura. Kaninang tanghali pa ang huli niyang kain, isang platitong kanin na may asin. Iyon na ang natira sa bigas na bigay ng kapitbahay nila. Tumingin siya sa kanyang lola Gunita na mahimbing na natutulog sa lumang papag, nababalot ng manipis na kumot. Alam niyang gutom din ito, ngunit hindi ito nagsasalita. Palagi nitong sinisigurado na siya muna ang kumakain. Ang tunog ng ulan ay tila isang kantang malungkot sa kanyang pandinig, ngunit ang mas malakas na tunog ay ang hinaing ng kanyang tiyan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kahit na mapanganib, kahit nakasagsagan ng bagyo, kailangan niyang subukan. Dahan-dahan siyang tumayo, sinuot ang kanyang pudpod na tsinelas at kinuha ang lumadpunit-punit na sakong nakasabit sa pako, sa dingding. Sa huling sulyap sa kanyang lola, marahan niyang binuksan ang pinto at humakbang palabas sa madilim at basang gabi. Agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at ulan. Nanginginig, ngunit buo ang loob. Sinimulan niyang maglakad patungo sa bakanteng lote, malapit sa tabing dagat. Doon madalas napapadpad ang mga basura at mga sirang bakal na maaaring maibenta kinabukasan. Bawat hakbang niya ay mabigat dahil sa putik na kumakapit sa kanyang mga paa. Ang tanging liwanag niya ay ang saglit na kislap ng kidlat na nagpapakita sa daan. Habang nangangapa sa dilim, may isang tunog siyang narinig na hindi mula sa bagyo. Isang mahinang ungol, isang daing. Huminto si Sinag. Pinakiramdaman niya ang paligid. Baka aso lang na giniginaw, isip niya. Ngunit muli niya itong narinig. Mas malinaw ngayon. Hindi ito tunog ng hayop. Ito ay tunog ng isang taong nahihirapan. Kinilabutan siya. Sa ganitong panahon, sino ang lalabas at pupunta sa lugar na ito? Baka multo? Iyon ang unang pumasok sa isip ng isang 9 na taong gulang na bata. Nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod, ngunit may kung anong puwersa ang humihila sa kanya patungo sa pinanggagalingan ng tunog. Ang awa ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Sinundan niya ang daing, na ngayon ay mas parang isang pabulong na panaghoy. Dinala siya nito sa isang bahagi ng lote kung saan ang lupa ay tila bagong hukay at ngayon ay isa ng putikan. At doon, sa gitna ng malakas na ulan, sa isang iglap na pagtama ng kidlat, nakita niya ito. Isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang kamay. Isang kamay ng tao na nakausli mula sa putik. Ang mga daliri nito ay bahagyang gumagalaw, tila nagpipilit kumapit sa hangin. Sa isang saglit, naparalisa si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Ngunit nang makita niyang muling gumalaw ang mga daliri, napalitan ng determinasyon ang kanyang pagkatakot. Binitawan niya ang sako at walang pag-aalinlangang lumuhod sa putikan. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sigaw niya. Ngunit alam niyang walang makakarinig sa kanya, kundi ang humuhunos na hangin. Walang ibang paraan. Gamit ang kanyang maliliit at payat na mga kamay, nagsimula siyang maghukay. Hinukay niya ang basa,
at mabigat na lupa ng buong bilis. Ang putik ay pumapasok sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ang ulan ay humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya tumigil. Bawat tipak ng lupa na kanyang naaalis ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ilang minuto ang lumipas na para sa kanya ay isang kawalang hanggan. Unti-unti niyang nakita ang isang braso, isang balikat, at sa wakas, isang mukha na nababalot ng putik. Isang lalaki. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang bibig ay bahagyang nakabuka. Humihinga pa ito, pero napakahina. "Gising kuya! Gisising!" sabi ni Sinag habang patuloy na naghuhukay. Sa wakas, naalis niya ang sapat na lupa para mahila ang ulo at dibdib ng lalaki. Sa huling lakas, hinawakan ng lalaki ang manipis na braso ni Sinag. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, puno ng desperasyon. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga matang puno ng sakit at pagkalito. Idinikit ng lalaki ang kanyang mga labi sa tainga ng bata at sa isang hiningang halos hindi na marinig sa gitna ng unos, bumulong ito ng isang salita, isang pangalan, si Dapa. At pagkatapos, ang pagkakahawak nito ay lumuwag at ang lalaki ay tuluyang nawalan ng malay sa mga bisig ng batang nagligtas sa kanya. Ang kadiliman. Iyon ang unang bumalot sa kamalayan ni Apolaki. Isang kadilimang malamig at mabigat na may amoy ng basang lupa. Pinipilit niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila may sanlaksang bato na nakadagan sa mga ito. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang kanyang katawan ay parang hindi na kanya. "Nasaan ako?" Isang boses. Boses ng isang bata, puno ng pag-aalala. "Lola, ang bigat niya. Hindi ko na po kaya." Sumunod ang isa pang boses, mas matanda, mahinahon ngunit may diin. "Kayanin mo, apo. Heto, sa braso mo siya suportahan. Ilang hakbang na lang, malapit na tayo." Nararamdaman niya ang paggalaw. Ang bawat yugyug ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang buong katawan, lalo na sa kanyang dibdib na parang dinadaganan. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang maliliit na kamay na pilit siyang binubuhat at ang mas matatag na braso ng isang matanda na umaalalay sa kanya. Pinipilit niyang magsalita, magtanong, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang kadiliman ay muling bumalik at kasama nito ang mga alaala, mga pira-pirasong imahe na ayaw niyang balikan. Ang mukha ng kanyang kapatid, ang ngiti nito habang iniaabot sa kanya ang isang baso ng alak. "Para sa tagumpay mo, kuya." Tiwala. Iyon ang ibinigay niya, buong-buong tiwala. Pagkatapos, ang pagkahilo, ang panlalabo ng kanyang paningin, ang mga tauhan ni Sidapa na humahawak sa kanya, ang pagpupumiglas niya. Anong ibig sabihin nito, Sidapa? Ang tawa, ang malamig at nakakakilabot na tawa ng kanyang kapatid. "Pagod ka na, kuya. Oras na para magpahinga ka." Nang habambuhay, nagising si Apolaki sa isang matinding ubo. May mainit na likido, isang sabaw na may kakaibang lasa ng mga dahon, ang dahan-dahang dumadaloy sa kanyang lalamunan. Iminulat niya ang kanyang mga mata ng bahagya. Ang nakikita niya lang ay ang malabong anyo ng isang kisame na gawa sa pawid at ang mahinang liwanag mula sa isang gasera. Isang basang tela ang marahang dumadampi sa kanyang noo. Sa kanyang mga pisngi, tinatanggal ang makapal na putik. Sinusubukan niyang tingnan kung sino ito, ngunit masyadong mabigat ang kanyang talukap. Nakita niya ang isang matandang babae. Ang mukha nito ay kulubot na, ngunit ang mga kamay ay maingat at magaan. Napansin ng matanda ang bahagyang pagmulat ng kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, iho. Ligtas ka na rito." Bulong nito sa isang tinig na nagpapaalala sa kanya ng isang malayong nakaraan. Napansin ni Lola Gunita ang mamahaling relo sa pulsuhan ng lalaki, kahit na ito'y puno na ng gasgas at putik.
Ang tela ng damit nito, bagamat punit-punit na, ay halatang dekalidad. Hindi ito isang ordinaryong tao. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang buhay na nasa bingit ng kamatayan. Pinainom niya muli ito ng pinakuluang dahon ng bayabas at oregano. Pagkatapos ay marahan niyang nilinis ang mga galos at sugat nito. Si Sinag ay nasa isang sulok, nakatingin, ang mga matay puno ng pag-aalala at pagtataka. Nang may ayos na ni Lola Gunita ang lalaki sa papag, muling ipinikit ni Apolaki ang kanyang mga mata. At ang bangungot ay bumalik. Mas malinaw, mas malupit. Ang biyahe, ang likod ng isang van, ang paghinto sa isang lugar na hindi niya alam, ang pagkaladkad sa kanya palabas, ang hukay, isang hukay na nakahanda na para sa kanya. Bakit isida pa? Kapatid mo ako. Sigaw niya, ang boses ay basag na. Nakangiti pa rin si Sidapa, isang ngiting demonyo. Dahil habang buhay ka, anino mo lang ako, kuya. Palagi na lang ikaw ang magaling, ang paborito. Mula ngayon, akin na ang lahat. Ang unang pala ng lupa na tumama sa kanyang dibdib. Tapos isa pa at isa pa. Ang bigat, ang hirap sa paghinga, ang unti-unting paglamon ng lupa sa kanya. Ang huling nakita niya ay ang likod ng kanyang kapatid na papalayo, habang siya ay iniiwang mamatay. Hindi! Sa isang malakas na sigaw, napabalikwas ng bangon si Apolaki. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, puno ng galit at takot. Ang kanyang paghinga ay habol na habol. Nakikita niya ang isang anino sa tabi niya, ang anino ng isang bata. Walang pag-isip, sa isang kilos na dala ng purong sindak, sinunggaban niya ang balikat ni Sinag. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit. "Sino ka? Pinadala ka ba niya?" Sigaw niya, ang boses ay garalgal at puno ng pagbabanta. Napaiyak sa takot at sakit si Sinag. "Hindi po, bitiwan niyo po ako." Sa sandaling iyon, bumukas ang kurtinang nagsisilbing pinto ng kanilang silid. Pumasok si Lola Gunita, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Nakita niya ang tagpo, ang estranghero na mahigpit na hawak ang kanyang apo. "Iho, bitiwan mo ang apo ko. Wala siyang ginagawang masama," sabi niya. Ang boses ay nag-aalala. Napatingin si Apolaki sa matanda at pagkatapos ay sa batang nanginginig sa kanyang mga kamay. Binitawan niya ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa matanda. Sinusuri ito, naghahanap ng anumang senyales ng panganib. Dahan-dahang lumapit si Lola Gunita. Ang liwanag mula sa gasera ay tumama sa mukha ng lalaki. Mas malinaw na ngayon ang kanyang itsura, ang pamilyar na panga, ang hugis ng mga mata, kahit na ito'y puno ng galos at sugat. Huminto ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkakilala. Ang mangkok ng lugaw na kanyang hawak ay nanginig. Klang! Nahulog ito mula sa kanyang mga kamay. Kumalat ang mainit na lugaw sa sahig na kawayan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naalis sa pagkakatingin sa lalaki. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang bumibigkas ng isang pangalan mula sa malalim na baul ng kanyang alaala. "Apolaki? Ikaw ba yan, iho?" Ang pangalang iyon, Apolaki. At ang boses na bumigkas nito, para kay Apolaki, tila isang multo mula sa napakalayong kahapon ang biglang nagpakita sa kanyang harapan. Ikinurap niya ang kanyang mga mata, pinipilit alisin ang hamog ng pagkalito. Tinitigan niyang mabuti ang babae. Ang mga kulubot sa mukha nito, ang nunal sa ibabaw ng labi, at higit sa lahat, ang mga matang yon na puno ng pag-aalala. Mga matang minsan nang nagpatulog sa kanya noong siya'y bata pa. "Lola? Gunita?" Ang halos pabulong na tanong niya. Ang boses ay magaspang at hindi sigurado. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ng matanda. Tumango ito.
ang mga labi nanginginig. Ako nga, iho. Ako nga ito. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang alaala ng isang yaya na may pinakamasarap na lutong tiyempurado, ang mga kwento nito bago siya matulog, ang yakap nito sa tuwing siya'y nadadapa. Si Lola Gunita, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ay bigla na lang nawala sa Hacienda de Liab isang araw. Ang sabi sa kanya ng kanyang ama, umuwi na ito sa probinsya. Hindi na niya ito muling nakita. Paano? Paanong nangyari? Naguguluhang tanong ni Aki. Mahabang kwento, iho, sagot ni Lola Gunita habang pinupulot ang nabasag na mangkok. Ang mahalaga, buhay ka. Sinag, kumuha ka ng basahan, anak. Habang si Sinag ay abala sa paglilinis, naupo si Lola Gunita sa gilid ng papag. Pinalayas ako ng madrasta mo, ang ina ni Sidapa. May nakita raw akong hindi dapat makita. Ang totoo, nasaksihan ko ang pananakit ni Sidapa sa isa sa mga batang kalaro ninyo. Itinanggi niya ito at ako ang pinalabas na sinungaling. Isang patalim na naman ang tumarak sa puso ni Apolaki. Isa na namang piraso ng palaisipan ang nabuo. Ang kasamaan ng kanyang kapatid ay hindi pala bago. Ito'y isang binhi na matagal nang itinanim. Pinilit niyang bumangon. Ang bawat galaw ay may kasamang sakit, ngunit ang nag-uumapaw na galit sa kanyang dibdib ay mas matindi. Kailangan kong makaalis dito, Lola. Kailangan kong tawagan si Bayani. Si Bayani Roses, ang executive assistant ko. Siya ang makakatulong sa akin. Nagkatinginan si Lola Gunita at Sinag. May pag-aalinlangan sa mukha ng matanda. Iho, magpahinga ka muna. Halos isang araw kang walang malay. Hindi pwede. Giit ni Aki. Ang boses ay tumaas na. Hindi niyo naiintindihan. Pinagtaksilan ako. Kailangan kong mabawi ang lahat. Imbes na sumagot, marahang itinuro ni Lola Gunita ang isang maliit at lumang telebisyon sa isang sulok ng kanilang barong-barong. De baterya ito at ang antena ay gawa lang sa alambre. Bago ka magpasya, siguro'y mas mabuting malaman mo muna kung ano ang nangyayari sa mundo sa labas ng talaaraw. Mahinahong sabi ng matanda. Binuksan ni Sinag ang telebisyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng malabong imahe, isang news program ang lumabas at ang mukha sa screen ang nagpatigil sa paghinga ni Apolaki. Magandang gabi, Pilipinas, sabi ng news anchor. Nananatiling palaisipan hanggang ngayon ang biglaang pagkawala ng business tycoon na si G. Apolaki Mariveles. Ayon sa pinakahuling impormasyon na aming nakalap, pinaniniwala ang tumakas ang nasabing bilyonaryo matapos matuklasan ang isang malawakang internal fraud sa loob mismo ng Mariveles Group of Companies. Ano? Anong pinagsasabi niya? Halos hindi makapaniwalang bulong ni Aki. Nagpatuloy ang reporter. Tinatayang aabot sa 5 bilyong piso ang nawawala sa kaba ng kumpanya at si G. Mariveles ang itinuturong pangunahing suspek. Samantala, live mula sa Hacienda de Liab, narito ang eksklusibong pahayag ng kapatid nito at kasalukuyang acting CEO, G. Sidapa Lazarot. Ang kamera ay lumipat kay Sidapa. Nakatayo ito sa harap ng isang pulutong ng mga reporter. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Isang perpektong maskara ng nagdadalamhating kapatid. Hindi ko po matanggap. Simula ni Sidapa, ang boses ay nanginginig. Hindi ko po kayang paniwalaan na magagawa ito ng kuya ko. Ngunit ang mga ebidensya, malinaw. Sa kabila ng lahat, gagawin ko ang lahat para muling ibangon ang kumpanyang iniwan sa amin ng aming ama. Napatayo si Apolaki. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit. Ang kanyang mga bagang ay nagngangalit. Nais niyang basagin ang screen. Nais niyang sigawan ang kasinungalingan na kanyang naririnig. Ang kapatid na sinubok siyang patayin ay siya pang nagpapakitang gilas bilang tagapagligtas.
Ngunit ang huling dagok ay hindi pa dumarating. Muling nagsalita ang reporter. Kasabay ng iskandalong ito, ipinag-utos din ng bagong management ang agarang pag-terminate sa ilang matataas na opisyal ng kumpanya. Kabilang na ang longtime executive assistant ni G. Mariveles na si Bayani Roses. Narito ang kuha kaninang umaga kung saan si G. Roses ay inescort palabas ng mga security personnel ng gusali. Ipinakita sa screen ang isang video. Si Bayani, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, ang taong alam ang lahat ng kanyang sikreto sa negosyo, ang kanyang matalik na kaibigan. Kinakaladkad ito ng dalawang gwardiya. Ang mukha ay puno ng pagkalito at pagkagulat. Itinutulak, pinagtitinginan ng mga empleyado. Ipinahiya. Iyon na iyon. Ang huling hibla ng pag-asa ni Aki ay biglang naputol. Pinatay ni Lola Gunita ang telebisyon. Ang katahimikan sa loob ng barong-barong ay biglang naging nakabibingi. Hindi na napigilan ni Apolaki ang nag-aalab na puot sa loob niya. Sa isang malakas na sigaw na puno ng sakit at galit, sinuntok niya ang dingding na gawa sa manipis na lawanit. Blag! Umalingaw-ngaw ang tunog ng nababasag na kahoy. Napasigaw sa takot si Sinag. Nagkaroon ng butas ang dingding. Dumudugo ang mga buko ng kamao ni Apolaki, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkakanulo na dumudurog sa kanyang pagkatao. Hindi na siya si Apolaki Mariveles, ang hari ng kanyang imperyo. Sa mata ng buong mundo, isa siyang magnanakaw, isang takas. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, wala siyang kakampi. At ang taong may kagagawa ng lahat ng ito ay ang sarili niyang kapatid. Wala na siyang babalikan, wala na siyang malalapitan. Siya ay nag-iisa. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Apolaki Mariveles ang tunay na kahulugan ng kawalan. Ang bawat pagtunog ng telepono ay parang isang malakas na dagundong sa dibdib ni Bayani Roses. Ilang araw na siyang ganito. Mula nang ipahiya siya at itaboy palabas ng gusaling nagsilbing pangalawang tahanan niya sa loob ng 15 taon, ang mundo niya ay gumuho. Ang dating mga tawag mula sa mga kliyente at kasosyo sa negosyo ay napalitan ng mga tawag mula sa mga usisiro, mga reporter na naghahanap ng iskandalo at mga kamag-anak na nagtatanong kung totoo ba ang mga balita. Ang pinakamasakit ay ang tingin ng kanyang asawa at 2 anak. Puno ng pag-aalala, puno ng mga tanong na hindi niya masagot. Paano niya ipapaliwanag na ang taong pinaglingkuran niya ng buong katapatan, si G. Apolaki Mariveles, ay bigla na lang naglaho at ipininta bilang isang kriminal? Paano niya sasabihing wala na siyang trabaho dahil nadamay siya sa isang kasalanang hindi niya maintindihan? Kaya naman nang muling tumunog ang kanyang cellphone habang nakaupo siya sa kanilang sala, binalak niyang huwag na itong sagutin. Ngunit nakita niya sa screen, unknown number. Sa hindi malamang dahilan, may kung anong nagudyok sa kanya na pindutin ang accept. Hello? Sagot niya. Ang boses ay pagod at walang gana. Katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang mahinang static ang kanyang naririnig. Akmang ibababa na niya ang tawag nang may marinig siyang isang pamilyar, ngunit mahina at garalgal na boses. Yani, natigilan si Bayani. Ang buong katawan niya ay nanigas. Ang boses na yon, kilalang kilala niya, ngunit imposible. Sino to? Tanong niya, kahit na ang puso niya ay nagsimula nang kumabog ng napakabilis. Ako to, Yani, sagot ng boses. Si Aki. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napabahawak siya ng mahigpit sa telepono. 1,000 tanong ang sabay-sabay na pumasok sa kanyang isip. Isa ba itong patibong? May nagtitrace ba sa tawag na ito? Ngunit may isang bagay sa tono ng boses na yon, ang bigat, ang sakit, na nagsasabing totoo ito. Sir,
Nauutal niyang sagot. Diyos ko, sir, nasaan kayo? Ang sabi sa balita, huwag kang maniwala sa kanila, Yani. Putol ni Aki. Lahat yon, kasinungalingan. Pinagtaksilan ako. Naramdaman ni Bayani ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang lahat ng pagdududa at pagkalito na kanyang naramdaman sa mga nagdaang araw ay biglang nagkaroon ng liwanag. Si JC Dapa. Isang mahabang katahimikan ang sumagot sa kanya na para kay Bayani ay isang malinaw na pagkumpirma. Makinig ka, Yani. Pagpapatuloy ni Aki, ang boses ay nagmamadali na. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan kundi ikaw. Kailangan ko ng tulong mo. Dito na pumasok ang takot. Tumingin si Bayani sa kanyang pamilya na nasa kusina. Kung tutulungan niya si Aki, kinakalaban niya ang isang makapangyarihang tao na kayang magpaikot ng media at magpatalsik sa kanya sa isang iglap lang. Isinusugal niya ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabilang banda, paano niya tatalikuran ang taong nagtiwala sa kanya? Ang taong itinuring siyang higit pa sa isang empleyado? Ang katapatan ay mas malakas. Anong kailangan niyong gawin ko, sir? Sagot ni Bayani. Ang boses ay buo na at desidido. Ilang oras ang lumipas, palihim na umalis ng bahay si Bayani. Sinunod niya ang mga direksyon ni Aki patungo sa isang luma at abandonadong simbahan sa Karatig Bayan. Ang lugar ay madilim, maalikabok, at amoy ng nabubulok na kahoy. Bawat kaluskos ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Yani. Lumingon siya at sa isang sulok na tinatamaan ng kaunting liwanag ng buwan, nakita niya ito. Napasinghap siya. Ang Apolaki Mariveles na kaharap niya ngayon ay malayong-malayo sa dati niyang amo. Payat, may mga pasa at galos sa mukha, at nakasuot ng damit na halatang hiram at maluwag. Ang dating kumpiyansa sa mga mata nito ay napalitan ng isang apoy ng determinasyon at paghihiganti. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Bayani. Hindi na niya kailangan ng maraming paliwanag. Ang itsura ni Aki ay sapat ng ebidensya. Sir, anong nangyari sa inyo? Doon, sa gitna ng katahimikan ng lumang simbahan, ikinuwento ni Aki ang lahat. Ang pagtataksil, ang paglason, ang paglibing sa kanya ng buhay, at ang pagliligtas sa kanya ng isang bata. Habang nagsasalita si Aki, ang awa ni Bayani ay unti-unting napalitan ng matinding galit. Kailangan nating makuha ang ebidensya, Yani. Pagtatapos ni Aki, mayroon akong isang secret ledger. Isang itim na notebook kung saan manumano kong isinulat ang mga kahina-hinalang transaksyon na napansin ko kay Sidapa. Ilang taon na ang nakalipas. Ibinasura ko ang mga hinala ko dahil kapatid ko siya. Isang malaking pagkakamali. Nakatago yon sa isang secret compartment sa likod ng bookshelf sa luma kong opisina. Tumango si Bayani. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Ito na yon, ang simula ng kanilang paglaban. Gagawin ko, sir. Ako ang bahala. Mag-iingat ka, Yani, bilin ni Aki. Hindi mo na kilala ang lugar na babalikan mo. Alam ko, sir. Seryosong sagot ni Bayani at sa kanyang mga mata ay may nakita si Aking bagong tapang. Pero kailangan nating gawin to. Handa na siyang umalis nang bigla siyang huminto at muling humarap kay Aki. May dapat kayong malaman, sir. Dagdag niya, ang boses ay mas mababa at puno ng babala. Mula nang umupo si Sidapa, binago niya ang lahat. Doble na ang security. Lahat ng lumang gwardiya na tapat sa inyo ay pinalitan. May mga CCTV camera na nakatago sa mga lugar na dati wala. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay nakakalat sa bawat palapag. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang huling pangungusap. Hindi na ang Mariveles Group ang kalaban natin, sir. Isang demonyo na ang nakaupo sa trono niyo. Sa ilalim ng sikat ng araw sa dalampasigan ng tala-araw, nakaupo si Apolaki sa isang malaking bato. Kaharap ang dagat.
Ang dating mga kamay na sanay lamang humawak ng pluma para pumirma ng mga kontratang milyon ng halaga, ngayon ay abala sa pag-aayos ng isang punit na lambat. Ang magaspang na nylon ay parang lihas sa kanyang malambot na balat, ngunit hindi niya ito ininda. Hindi po ganyan, Kuya Aki. Marahang sabi ni Sinag na nakaupo sa tabi niya. Kinuha ng bata ang sinulid at karayom na gawa sa kawayan. Kailangan niyo pong ipasok dito, tapos itali ng 3 beses para hindi makawala. Pinanood ni Aki ang maliliit ngunit sanay na mga kamay ng bata. Sa bawat kilos nito, nakikita niya ang isang karunungang hindi itinuturo sa mga mamahaling unibersidad. Ang karunungan ng simpleng pamumuhay, ng paggawa para may makain. Sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, tila hinuhugasan din nito ang bahid ng kanyang dating pagkatao. Ang pagiging arogante, ang pagiging bulag sa mga bagay na tunay na mahalaga. Habang pinipilit niyang gayahin ang buhol na ginawa ni Sinag, ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar, sa isang taong isinusugal ang lahat para sa kanya sa mga sandaling ito. Mag-iingat ka, Bayani. Samantala, sa pusod ng kadiliman, gumagapang si Bayani Roses sa malawak na hardin ng Hacienda de Liab. Bawat yabag niya ay kalkulado. Bawat pagaspas ng dahon ay nagpapatindig sa kanyang balahibo. Ang hacienda na dati paraiso sa kanyang paningin ay isa na ngayong kulungan ng leon at siya ang tupang naglalakas loob na pumasok. Nakatago sa anino ng mga halaman, pinagmasdan niya ang mga bagong gwardiya. Doble ang bilang nila at ang bawat isa ay may radyo at baril. Hindi ito mga ordinaryong security guard. Mukha silang mga sundalo, mga aso ni Sidapa. Alam niyang imposible ang pumasok sa main entrance, kaya't ginawa niya ang tanging paraan na alam niya, ang sikretong daanan sa likod ng lumang kusina. Isang daan ang ginagamit ng mga caterer noong araw, isang daan ang tanging siya, at si Aki lang ang nakakaalam. Kuya Aki, bakit po kayo laging nakatingin sa malayo? Tanong ni Sinag na napansin ang pananahimik niya. Napangiti ng bahagya si Aki. May iniisip lang ako, Sinag, tungkol sa tatay ko. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang hapon, sa opisina kung nasaan si Bayani ngayon, ilang taon na ang nakalipas. Nakatayo ang kanyang ama sa tabi ng malaking bintanang salamin, nakatanaw sa syudad. Magaling ka, Apolaki, matalino. Pero kung minsan, ang sobrang tiwala ang nagiging lason, sabi nito nang hindi lumilingon. Ano po ang ibig niyong sabihin pa? Tanong niya noon. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Ang kapatid mo, si Sidapa, nakikita ko ang inggit sa mga mata niya. Ang inggit ay parang anay, anak. Kinakain nito ang kahoy mula sa loob hanggang sa isang araw. Hindi mo namamalayan. Babagsak na lang ang lahat. Ngumiti lang siya noon. Masyado lang po kayong nag-aalala pa. Kapatid ko si Sidapa. Hindi niya ako magagawang saktan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aki habang inaalala ang kanyang katangahan. Hinawakan niya ang ulo ni Sinag. Kung gaano niya sana ninais na nagkaroon din siya ng busilak na puso tulad ng batang ito noong panahong iyon. Nasa loob na si Bayani. Ang hangin mula sa aircon ay malamig, ngunit pinagpapawisan pa rin siya. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo patungo sa opisina ni Aki. Madilim ang paligid. Tanging ang mga emergency light lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nakarating siya sa tapat ng pinto. Ginamit niya ang isang master keycard na itinago niya bago siya paalisin. Isang mahinang click at bumukas ang pinto. Pumasok siya at agad na isinara ito. Ang opisina ay eksakto pa rin tulad ng dati, ngunit ang pakiramdam ay iba. Mas malamig, mas walang buhay. Nilapitan niya ang malaking bookshelf na puno ng mga libro tungkol sa batas at negosyo. Sinunod niya ang utos ni Aki. Inusog niya ang 3 libro, The Art of War, The Prince, at The Wealth of Nations. Sa likod ng mga ito,
Kinapa niya ang isang maliit na uka sa kahoy. Pinindot niya ito. Isang halos hindi marinig na click ang kanyang narinig. At isang maliit na pinto ang bumukas sa gilid ng bookshelf. Naroon ito. Ang isang itim na leather-bound notebook. Akmang kukunin na niya ito nang marinig niya ang tunog na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Mga yabag. Papalapit sa pinto ng opisina. Nanigas si Bayani. Agad niyang isinara ang sikretong pinto at mabilis na nagtago sa likod ng malaking mesa ng kanyang dating amo. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Huminto ang mga yabag sa tapat ng pinto. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang sinag ng ilaw mula sa flashlight ang pumasok. Ginagapang ang sahig, ang mga dingding. Isang gwardiya. Ang anino nito ay malaki at nakakatakot. May tao ba riyan? Tanong ng gwardiya sa ere. Hindi gumalaw si Bayani. Nanalangin siya sa lahat ng santo na alam niya. Isang maling galaw lang, katapusan na niya. Tumahol ang radyo ng gwardiya. Delta 1? Anong status? Negative. Walang kahina-hinala sa 34th floor. Babalik na ako sa pwesto ko. Sagot ng gwardiya. Dahan-dahan nitong isinara ang pinto. Muli, katahimikan. Naghintay pa si Bayani ng ilang minuto bago siya nangahas na gumalaw. Nanginginig, muli niyang binuksan ang compartment, kinuha ang ledger at isinilid sa loob ng kanyang jacket. Mabilis ngunit maingat, tinahak niya ang daan palabas. Bawat anino ay tila isang kaaway. Ngunit sa wakas, nalanghap niyang muli ang hangin sa labas. Ligtas siya. Hawak niya ang susi sa kanilang tagumpay. Naramdaman ni Aki ang pag-vibrate ng luma at di-keypad na teleponong ipinahiram sa kanya ni Lola Gunita. Agad niya itong sinagot. Yani? Nakuha ko na, sir. Sagot ng humihingal na boses ni Bayani sa kabilang linya. Hawak ko na ang ledger. Isang malaking ngiti ng tagumpay ang gumuhit. Sa labi ni Aki, salamat sa Diyos. Mag-iingat ka sa pag-alis dyan. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Bayani ay nagpabura sa ngiting iyon at nagpalamig sa dugo sa kanyang mga ugat. Ang boses ni Bayani ay puno na ng purong takot. Pero may problema, sir. Malaki. Nag-trigger yata ako ng silent alarm paglabas ko. Alam na niyang may nakapasok. Nag-utos si Sidapa na i-lockdown ang buong hasyenda. At lahat ng kalsada, palabas ng probinsya. Hinahanap nila ako, sir. Hindi ako makakaalis. Kinabukasan, pagkatapos humupa ng bagyo, sumikat ang araw na tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit sa loob ng munting barong-barong, ang hangin ay mabigat sa pag-aalala. Si Apolaki ay hindi mapakali. Mula pa kagabi, pagkatapos ng tawag ni Bayani, ay paikot-ikot na ito sa maliit na espasyo. Ang isip ay malayo. Naghahanap ng paraan para tulungan ang kaibigang nabitag sa lungga ng kaaway. Upang ilihis ang sarili sa tensyon, nagpasya si Lola Gunita na maglinis. Inilabas niya ang kanyang nag-iisang kayamanan, isang luma at maliit na baul na gawa sa kahoy ng nara. Dito niya itinatago ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan. Bawat laman nito ay may kwento, habang isa-isa niyang inilalabas ang mga lumat na ninilaw ng damit at mga mumurahing palamuti. Isang bagay ang nahawakan ng kanyang mga daliri. Isang maliit at kupas na litrato. Dahan-dahan niya itong itinaas sa liwanag. Sa litrato, 2 batang lalaki ang magkaakbay. Ang panganay, si Apolaki, ay nakangiti ng malapad. Ang mga matay nagniningning. Ang bunso, si Sidapa, ay nakangiti rin. Ngunit may kakaiba sa ngiting iyon. Isang anino na hindi maipaliwanag. Sa likod nila, nakatayo siya, mas bata pa. Nakasuot ng uniforme ng isang yaya. Bigla, bumalik ang alaala ng araw na yon. Ang huling araw niya sa Hacienda del Yab. Ang matigas na mukha ng madrasta ni Aki, si Senyora Clarita Lazaro. Sinungaling ka!
Pinalalabas mo pang masama ang anak ko. Sigaw nito sa kanya sa gitna ng malawak na sala. Nakatayo sa likod ng ina nito si Sidapa, na noon ay 12 taong gulang pa lamang. Nakayuko ito, tila umiiyak. Ngunit sa isang saglit, sumulyap ito sa kakanya. At sa mga mata nito ay nakita niya hindi ang pagsisisi, kundi ang tagumpay. Ang malamig na tagumpay ng isang batang alam na nakuha niya ang kanyang gusto. Patawad po, senyora, pero nakita ko po talaga. Umalis ka na. Ngayon din. At wag na huwag ka nang magpapakita pa sa pamilyang ito. Wala siyang nagawa. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Don Ignacio, ang ama ni na Aki na nakatayo sa may hagdanan. Sa mga mata ng matandang Mariveles, nakita niya ang pagdududa, ngunit pati na rin ang kawalan ng kapangyarihan laban sa asawa nitong palaban. Bago siya tuluyang talikuran, isang bahagyang tango mula sa Don ang tanging naging paalam nito sa kanya. Napabuntong hininga si Lola Gunita, pilit iwinawaksi ang pait ng nakaraan. Ibinaba niya ang litrato at nagpatuloy sa paghalungkat sa baul. Sa ilalim ng lahat, may nakapa siyang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob, kasama ng ilang luma niyang alahas, ay may isang sobre. Selyado pa. Ang papel ay luma na, ngunit ang sulat kamay na nakapangalan sa kanya ay malinaw at formal. Kilala niya ang sulat na yon. Iyon ang sulat kamay ni Don Ignacio Mariveles. Nagtaka siya. Hindi niya matandaang may ibinigay itong sulat sa kanya. Ngunit naalala niya ang kanilang huling pag-uusap 1 linggo bago siya pinalayas. Lihim siyang ipinatawag ng Don sa library nito. Gunita, ikaw ang pinakamatagal na naming lingkod. Higit pa sa katulong ang turing ko sa'yo, sabi nito. May ipagkakatiwala ako sa'yo. Isang bagay na napakahalaga. Itago mo ito ng mabuti. Pagkatapos ay may iniabot itong isang bagay na nakabalot sa panyo. Isang maliit na kahon. Ang kahon na hawak niya ngayon. Nanginginig ang mga kamay. Marahan niyang binuksan ang sobre. Isang piraso ng papel ang laman. Mahal na Gunita, kung binabasa mo ito, malamang ay matagal na akong wala. Isinusulat ko ito dahil may mabigat na pasanin sa aking dibdib na hindi ko masabi kahit kanino, kahit sa aking panganay na si Apolaki. May nakikita akong dilim sa aking bunsong anak na si Sidapa. Isang inggit na lubos kong kinatatakutan, isang kasakiman na balang araw ay maaaring sumira sa lahat ng aking pinaghirapan at higit sa lahat, sa aming pamilya. Sinubukan kong ituwid, ngunit ang dugo ng kanyang ina ay mas nangingibabaw. Alam kong masyadong mabuti at mapagtiwala si Apolaki. Hindi niya makikita ang panganib hanggat hindi pa huli ang lahat. Kaya naman, nag-iwan ako ng isang huling pananggalang. Isang bagay na magpapatunay sa lahat ng aking hinala. Nakatago ito sa isang lugar na tanging si Apolaki lang ang makakaalam. Isang lugar mula sa mga kwentong isinasalaysay ko sa kanya tungkol sa ating mga ninuno noong siya'y bata pa. Ang susi ay ang pangalan ng kanyang lolo, Datulyab. Ibigay mo lamang ang sulat na ito kay Apolaki sa oras na masaksihan mo siyang dumaan sa matinding paghihirap, sapagkat sa panahong yun lamang siya magkakaroon ng sapat na karunungan upang maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Hanggang sa panahong iyon, ingatan mo ito na parang buhay mo. Nagpapasalamat, Ignacio Mariveles. Napahawak sa kanyang dibdib si Lola Gunita. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang matagal ng hinala ni Don Ignacio, ang babala, ang lihim na pag-asa. Hindi na siya nagsayang ng oras. Dala ang sulat, nilapitan niya si Apolaki na nakaupo sa may bintana. Nakatanaw sa malayo. Ang muka ay balot ng pagkabalisa para sa kaibigan. Aki, iho. Tawag niya. Lumingon ito, ang mga matay pagod. Bakit po, Lola? Inilahad niya ang lumat kulay abong sulat. Galing ito sa iyong ama. Ipinatago niya ito sa akin maraming taon na ang nakalipas. Sinabi niyang, ibigay ko lang sa iyo sa tamang panahon.
Naguguluhang kinuha ni Aki ang sulat. Habang binabasa niya ang bawat salita, unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Mula sa pagkalito, naging pagkagulat, at sa huli, isang kislap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Isang bagong pag-asa, isang bagong sandata. Nang matapos niya, tiningnan niya si Lola Gunita. Ang mga mata ay nanlalaki. May huling pangungusap sa ilalim ng sulat, isang piyes na isinulat sa ibang tinta, tila idinagdag sa huling sandali. Binasa niya ito ng malakas. Ang boses ay nanginginig sa bigat ng kahulugan nito. P.S. Manalig ka kay Bayani, siya ay tapat. At mag-ingat ka sa dugong Lazaro na nananalaytay sa mga ugat ni Sidapa. Ang barangay Talaaraw ay isang lugar kung saan halos lahat ay magkakakilala. Ang bawat bagong muka ay agad napapansin. Kaya naman, ng isang makintab at itim na van, na halatang hindi bagay sa maputik na daan ng kanilang baryo, ang huminto sa may maliit na tindahan, lahat ng mata ay napalingon. Naglalaro ng tumbang preso si Sinag kasama ang ilang mga kaibigan malapit sa daan. Huminto sila sa paglalaro at pinanood ang pagbaba ng tatlong lalaking nakasuot ng polo shirt na may logo ng isang charity foundation. Ang mga damit nila ay malinis. Ang kanilang mga sapatos ay mamahalin. Ngunit may kakaiba sa kanila. Ang kanilang mga ngiti ay tila pilit at ang kanilang mga mata ay hindi nakatingin sa mga tao kundi sa mga bahay, sa mga eskinita, tila may sinusuri. Magandang umaga po. Bati ng isa sa mga lalaki, ang leader marahil, sa isang ale na naglalaba sa labas. Kami po ay mula sa Pag-asa Foundation. Narito po kami para mamigay ng kaunting tulong sa mga nasalanta ng nakaraang bagyo. Nagsimulang maglabasan ng mga tao, libreng bigas, delata, at noodles. Isang biyaya para sa isang komunidad na laging kinakapos. Ngunit si Sinag ay hindi lumapit. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan, pinagmamasdan ang mga kilos ng mga dayo. Habang ang dalawang lalaki ay abala sa pamimigay ng relief goods, ang isa naman ay palihim na naglalakad-lakad. Tila may hinahanap. May hawak itong cellphone at kunwari kumukuha ng litrato sa paligid. Ngunit napansin ni Sinag na ang kamera nito ay palaging nakatutok sa mga bahay, lalo na sa mga dampa na nasa isinuksok na bahagi ng baryo, tulad ng sa kanila ni Lola Gunita. Isang matinding kaba ang biglang gumapang sa dibdib ng bata. Naalala niya ang mga kwento ni Kuya Aki tungkol sa kapatid nito, tungkol sa panganib. Maari kayang sila na ito? Nagtago si Sinag sa likod ng isang malaking puno ng akasya at patuloy na nagmasid. Lumapit ang lalaking may cellphone sa isa sa mga batang kalaro ni Sinag. "Hello, bata," sabi nito na may pekeng ng ngiti. "Ang ganda naman dito sa inyo. May kilala ka bang bagong lipat dito? O kaya isang matandang babae na may kasamang, lalaking may sakit?" Umiling ang kalaro niya. "Wala po. Kami-kami lang pong datihan ang nakatira dito." Hindi kontento sa sagot, lumakad pa ang lalaki. Itinaas nito ang manggas ng kanyang polo shirt upang punasan ng pawis sa kanyang noo. At sa sandaling iyon, sa isang iglap na pagsikat ng araw sa kanyang braso, nakita ni Sinag ang isang bagay na nagpatibay sa kanyang hinala. Isang tattoo. Ang tattoo ng isang ahas na pumupulupot sa isang bungo. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang tattoo na yon. Nakita na niya yon dati. Sa telebisyon, noong pinapanood niya ang balita tungkol kay Kuya Aki. Iyon ang tattoo sa braso ng isa sa mga security guard na kumakaladkad kay Kuya Bayani, palabas ng gusali. Hindi na siya nag-isip pa. Kailangan niyang maunahan ang mga ito. Kailangan niyang mabalaan si Kuya Aki at si Lola Gunita. Ngunit paano? Kung tatakbo siya ngayon papunta sa kanilang dampa, tiyak na makikita siya at masusundan. Kailangan niya ng plano. Mabilis na tumakbo si Sinag papunta sa kabilang direksyon, patungo sa sapa sa likod ng kanilang baryo. Sumigaw siya sa kanyang mga kalaro. "Tara, ligo tayo sa sapa. Bilis!"
Nagkatinginan ng mga bata at sa isang iglap, nagtakbuhan na rin sila. Sumusunod kay Sinag, nagsisigawan sa tuwa. Ang ingay na kanilang nilikha ay umagaw sa atensyon ng mga lalaki. Nakita nila ang grupo ng mga batang nagtatakbuhan papalayo. "Mukhang wala naman dito, boss. Puro mga bata lang," sabi ng isa sa mga lalaki sa kanyang radyo. Ito na ang pagkakataon ni Sinag. Habang ang mga kaibigan niya ay tumuloy sa sapa, palihim siyang kumaliwa at nagtago sa matataas na talahib. Nilakbay niya ang daan na tanging mga lokal lang ang nakakaalam. Isang masikip na daanan sa likod ng mga kabahayan, isang shortcut patungo sa kanilang dampa. Tinakbo niya ito ng buong bilis. Ang kanyang munting puso ay kumakabog na parang tambol. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ininda. Sa kanyang isip, tanging ang kaligtasan ng 2 taong nag-aalaga sa kanya. Pagod at hingal na hingal, narating niya sa wakas ang likuran ng kanilang dampa. Akma na siyang sisigaw para tawagin sila nang bigla siyang natigilan. May mga boses na hindi pamilyar, galing sa loob ng kanilang bahay. Dahan-dahan, gumapang siya papunta sa siwang ng dingding na gawa sa kawayan. Sumilip siya. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nakatayo sa kanilang munting sala ang 2 sa mga lalaki kanina. Ang isa ay nakangiting nakikipag-usap sa kanyang lola Gunita na nakaupo sa tumba-tumba. Ang mukha ay nagpapakita ng pagtataka, ngunit hindi takot. Ang isa naman ay nakatayo malapit sa pinto ng kanilang silid, tila nagbabantay. Si Kuya Aki ay wala roon, marahil ay nasa loob ng kwarto. "Pasensya na po sa abala, Lola," sabi ng lalaking nakangiti. "Narinig po kasi namin na may isang matandang mag-isang naninirahan dito. Nais lang po naming siguraduhin kung kailangan nyo ng tulong o gamot." "Salamat, iho. Pero ayos lang ako," mahinahong sagot ni Lola Gunita. Ang nangiti ng lalaki ay hindi nawala, ngunit ang mga mata nito ay nanatiling mapanuri. Nililibot ang bawat sulok ng dampa. At pagkatapos, ang mga matang iyon ay huminto at tumitig sa isang bagay sa sahig, malapit sa papag kung saan natutulog si Aki. Isang panyo, isang mamahaling panyo na may burdang inisyal na AM. Ito ang panyong ginamit ni Lola Gunita para punasan ang noo ni Aki noong unang gabi. Naiwan ito roon at hindi nila napansin. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang tingin mula sa panyo at tumingin ng diretso sa pinto ng silid. Ang kanyang pekeng ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at siguradong ekspresyon. Alam na nila. Nasa loob ng maliit na silid, narinig ni Apolaki ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat pagbabago sa tono ng mga boses. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi para sa 2 taong nasa labas. Isang matandang babae at isang batang naging pamilya niya sa loob lamang ng ilang araw. Nang marinig niya ang pagbabago sa boses ng lalaki at ang nakabibinging katahimikan na sumunod dito, alam na niyang tapos na ang laro. Nakilala nila siya. Nahuli na siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang saglit naisip niyang magtago, tumakas sa bintana sa likod. Ngunit saan siya pupunta? At paano niya iiwan ang mga taong nagligtas sa kanya sa kamay ng mga halimaw na ito? Hindi. Hindi na siya ang duwag na tatakbo. Tinuruan siya ng mga nagdaang araw ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa sariling kaligtasan. Pananagutan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang eksenang bumungad sa kanya ay tila isang litratong nagyelo sa oras. Si Lola Gunita ay nakatayo na ngayon. Ang mga braso ay nakadipa na, parang inang manok na prinoprotektahan ng kanyang sisiw, kahit wala naman doon si Sinag. Ang 2 lalaki ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Ang isa ay may hawak ng baril na nakatago sa likod ng kanyang likuran. "Magandang araw po,"
Mr. Mariveles, sabi ng leader, ang bawat pantig ay puno ng panguuyam. Pinapahanap po kayo ni Mr. Lazaro. Miss na raw po niya kayo. Hindi sumagot si Apolaki. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lola Gunita. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay nito, ngunit ang mukha ay matatag. Wala kayong karapatang pumasok sa pamamahay ko. Matapang na sabi ng matanda. Umalis kayo. Tumawa ang lalaki. Pasensya na, Lola. Pero hindi po kami aalis nang hindi namin kasama ang amo namin. Lumakad ito, papalapit kay Aki. Sa isang kilos na hindi inaasahan ng lahat, humarang si Lola Gunita sa daan. Hindi niyo siya makukuha. Dito na nawala ang pasensya ng lalaki. Itinulak niya ang matanda ng buong lakas. Tumabi ka, sabi. Matanda! Lola! Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas. Si Sinag. Tumakbo ito papasok mula sa likuran at niyakap ang binti ng kanyang lola na nawalan ng balanse. Ngunit huli na ang lahat. Sa lakas ng tulak, sabay silang natumba. Ang ulo ni Lola Gunita ay tumama sa gilid ng isang kahoy na upuan. Blag. Isang nakakakilabot na tunog. Pagkatapos, katahimikan. Nakatitig si Apolaki sa eksena sa kanyang harapan, hindi makapaniwala. Si Lola Gunita, nakahandusay sa sahig, walang malay. Si Sinag, umiiyak habang niyuyugyog ang balikat ng kanyang lola. Lola, gumising po kayo, Lola. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Apolaki. Isang galit na mas mainit pa sa apoy, mas malakas pa sa anumang bagyo. Ang lahat ng kontrol, ang lahat ng pinagplanuhan, ay naglaho. Sa isang mabangis na sigaw, sinugod niya ang lalaking tumulak kay Lola Gunita. Ang kanyang mga kamao, na nasanay muli sa bigat ng trabaho, ay tumama ng sunod-sunod sa mukha ng lalaki. Bawat suntok ay may kasamang sigaw ng galit at paghihiganti. Nabigla ang mga tauhan ni Sidapa sa biglaang pagsalakay, ngunit dalawa sila laban sa isa. At sila ay armado. Naramdaman ni Apolaki ang isang matigas na bagay na humampas sa likod ng kanyang ulo. Ang paningin niya ay nagdilim. Ang lakas niya ay biglang nawala. Bumagsak siya sa sahig, ilang pulgada lang mula kay Lola Gunita. Habang nakahiga, nakita niya ang isa sa mga lalaki na itinaas ang baril at itinutok ito. Kay Sinag. Ang bata ay nakatingin sa dulo ng baril. Ang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Ngunit hindi ito umalis sa tabi ng kanyang lola. Tama na. Ang sigaw ay nanggaling kay Apolaki. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsuko. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kahit na nahihirapan. Sasama ako, sabi niya. Habang pilit na bumabangon. Sasama ako sa inyo. Huwag niyo lang silang sasaktan. Parang awa niyo na. Tumingin siya sa lalaking leader. Ang kanyang mga mata, na kanina'y nag-aapoy sa galit ay ngayon ay puno ng pakiusap. Kailangan niya ng doktor, sabi niya. Itinuturo si Lola Gunita. Kailangan niya ng ambulansya. Gawin niyo yan. At gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Pagkatapos ay ngumisi ang leader. Kinuha nito ang telepono at may tinawagan. Hello, Sir Sidapa? Sabi nito sa telepono. Opo. Mission accomplished po. Hawak na namin siya. Opo, sir. Masusunod po. Ibinaba nito ang telepono at tumingin kay Aki. Ang swerte niyo, Mr. Mariveles. Mapagbigay ang kapatid niyo. Papunta na raw ang ambulansya para sa matanda. Pero ikaw, sa amin ka sasama. Kinaladkad nila, si Apolaki patayo. Hindi siya pumalag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Sinag. Nakita niya ang mga luha na walang tigil sa pag-agos sa mga pisngi ng bata. Nakita niya ang takot, ang pagkalito. Habang hinihila siya palabas ng dampa, ang tanging nagawa niya ay bumulong. Patawad, Sinag. Bago siya tuluyang isakay sa van,
Lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang munting tagapagligtas, nakaluhod pa rin sa tabi ng kanyang lola, umiiyak ng walang tunog. Ang mga balikat ay nanginginig. Sa mga mata ng batang yon, nakita ni Apolaki ang refleksyon ng kanyang sarili. Basag, talunan, at walang pag-asa. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang sakripisyo, ang lahat ng kanilang pag-asa. Sa isang iglap, lahat ay nawala. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat oras ay parang isang araw. Nakakulong si Bayani sa isang maliit at lumang apartment na inupahan niya gamit ang peking pangalan. Dito, ang tanging kasama niya ay ang unti-unting nauupos na pag-asa at ang nakabibinging tunog ng kanyang pagkabigo. Kanina pa dapat tumawag si Aki. Ano man ang resulta ng pagkuha niya sa ledger, may usapan silang mag-uusap sa eksaktong 3:00 ng hapon. Mag-aalas 6 na. Walang tawag, walang text. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Aki, ngunit diresto na ito sa cannot be reached. Alam na niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niyang may nangyaring masama. Nahuli si Aki. Nabigo sila. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang dalawang kamay ay nakasapos sa kanyang mukha. Naisip niya ang kanyang pamilya na paniguradong nag-aalala na sa kanya. Naisip niya si Aki na malamang ay nasa kamay na ng kapatid nitong demonyo. Naisip niya ang ledger na nakatago sa ilalim ng kama. Isang bagay na isinugal niya ang lahat para makuha. Ngunit ngayon ay tila wala ng silbi. Tapos na ba ang laban? Susuko na lang ba siya? Hahayaan na lang ba niyang manalo ang kasamaan? Hindi. May isang pangako siyang binitawan, hindi lamang kay Aki, kundi sa kanyang sarili. Ang pangako ng katapatan. At mayroon pa siyang isang huling baraha. Isang napakadelikadong baraha na kung mali ang kanyang pagkakalaro ay maaaring sumira sa kanilang lahat. Ngunit ito na lang ang natitira sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop. In-access niya ang isang encrypted email account na matagal na niyang inihanda. Sa draft folder, naroon ang isang email na kanina pa niya tinititigan. Ang recipient, si Miss Angela Morales, isang kilalang investigative journalist na walang kinatatakutan, ang babaeng nagbagsak sa ilang tiwaling politiko. Ang attachment, mga piling pahina mula sa ledger ni Aki. Hindi lahat. Sapat lang para gumawa ng ingay. Sapat lang para magtanim ng pagdududa. Nagdalawang isip siya. Sa sandaling i-click niya ang send, wala nang balikan. Itataya niya ang lahat sa isang taong hindi pa niya nakikita sa personal. Ngunit naalala niya ang determinasyon sa mga mata ni Aki. Ang tapang ni Lola Gunita. Ang kawalang malay ni Sinag. Hindi pa tapos ang laban. Sa isang mabilis na kilos, bago pa siya magbago ng isip, pinindot niya ang send. Pagkatapos, ang tanging magagawa niya ay maghintay. Lumipas ang ilang oras. Walang nangyari. Nagsimula ng kumaini ng pagsisisi si Bayani. Baka nagkamali siya. Baka binaliwala lang ng journalist ang kanyang email. Hanggang sa, bandang 10:00 ng gabi, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang news alert. Breaking. Mariveles Group of Companies inimbestigahan dahil sa anomalya sa pondo. Mga dokumento, ipinuslit ng isang insider. Napabangon si Bayani. Agad niyang binuksan ang live stream ng isang news channel sa kanyang laptop. Ang mukha ni Angela Morales ang bumungad sa kanya. Seryoso at may diin. Ayon sa mga dokumentong ipinadala sa aming news desk ng isang mapagkakatiwalaang source, may mga questionableng transaksyon na nagkakahalaga ng daan-daang milyon ang naganap sa ilalim ng pamumuno ng yumaong si Don Ignacio Mariveles na tila itinuloy at pinalaki pa sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng isang oras, lahat ng news channel ay ito na ang pinag-uusapan. Sa Hacienda del Yab, ang opisina ng CEO ay naging isang war room. Galit na naglalakad si Sidapa habang ang kanyang mga abogado at PR team ay nagkakagulo.
Sino? Sino ang naglabas nito? Sigaw niya at ibinato ang isang mamahaling babasaging paperweight sa dingding na nagkaluray-luray. Hanapin niyo kung sino ang Angela Morales na, yan, bayaran niyo, takutin niyo, gawin niyo ang lahat para manahimik siya. Kinabukasan, pagbukas ng stock market, bumagsak ang presyo ng shares ng Mariveles Group. Ang mga investor ay nagpapanik. Ang mga miyembro ng board of directors na dati mga tuta ni Sidapa ay nagsimula ng magtawagan. Humihingi sila ng isang emergency board meeting, isang pagpapaliwanag. Nanonood si Bayani sa lahat ng ito mula sa kaligtasan ng kanyang tinataguan. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Gumagana ang plano niya, ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Ang ingay na ito ay maaari pa ring patahimikin ng pera at kapangyarihan ni Sidapa. Biglang tumunog ang isang notification sa kanyang laptop, isang encrypted message mula sa isang secure na application. Mula kay Angela Morales. Dali-dali niya itong binuksan. Good job! You've shaken the hive. Nagpapanik na sila. Napangiti si Bayani, ngunit may kasunod pa ang mensahe. Pero kulang pa ito. Pwede pa nilang palabasin na gawa-gawa lang ito ng mga disgruntled former employees tulad mo. Kailangan natin ng mas matibay, isang bagay na hindi nila kayang itanggi. Ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang smoking gun. Ang huling linya ng mensahe ay tila isang suntok sa sikmura ni Bayani. Mayroon ka ba nito? Ang boardroom ng Mariveles Group of Companies ay tila isang arena. Sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, ay nakaupo ang mga pinakamakapangyarihang miyembro ng board, mga matatandang lalaki at babae na ang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, sapat na para hiwain ng kutsilyo. Sa labas ng salaming dingding, nagkakagulo ang media. Ang kanilang mga kamera ay parang mga mata ng buwitre na nag-aabang sa mabibiktima. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Sidapa Lazaro. Kung may kabaman siyang nararamdaman, hindi ito bakas sa kanyang mukha. Kalmado siya, arogante. Suot niya ang isang mamahaling suit, ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel, at sa kanyang mukha ay may isang ngiti. Isang ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang kapangyarihan. Ilang araw na niyang pinaghandaan ang pulong na ito. Ang kanyang mga abogado ay nagtrabaho ng walang tulog para pabulaanan ang mga gawa-gawang dokumento. Ang kanyang PR team ay nagpakalat ng mga kwento tungkol sa isang smear campaign na pinupondohan ng kanilang mga kakumpetensya. Kontrolado niya ang lahat. Sa isip niya, isa lang itong maliit na aberya. Mga Ginoo, mga ginang, panimula niya, ang boses ay malumanay, ngunit may bigat ng awtoridad. Alam kong nabahala kayo sa mga malisyosong balita na lumabas nitong mga nakaraang araw. Hayaan ninyong siguruhin ko sa inyo, lahat ng yon ay walang katotohanan. Isa itong desperadong atake mula sa mga taong gustong makita ang pagbagsak ng imperyong binuo ng aking ama. Nagpakita siya ng mga presentasyon, mga graph, mga pekeng ulat na nagpapatunay na malinis ang kanilang operasyon. Ang ilan sa mga board members ay nagsimula ng tumango, tila nakukumbinsi. Ang iba ay nanatiling tahimik, nagmamasid. Ang taong nasa likod nito, pagpapatuloy ni Sidapa, at dito, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng pekeng kalungkutan, ay walang iba kundi ang dating kanang kamay ng aking kapatid, si Bayani Roses, isang taong puno ng galit matapos siyang matanggal sa kumpanya dahil sa kanyang di umano'y hindi magandang gawain. Ngayon, gusto niya tayong idamay sa kanyang pagbagsak. Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Siya ang biktima, siya ang tagapagtanggol ng kumpanya. Habang siya ay nasa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Lahat ng mga mata ay napalingon. Ang pumasok ay si Bayani Roses, ngunit hindi siya nag-iisa.
Kasama niya ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng itim na suit, mga abogado mula sa pinakamagaling na law firm sa bansa. Kasama rin nila si Angela Morales at ang kanyang camera crew. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng isa sa mga board members. Security! Paano nakapasok ang mga to? Ngumiti lang si Sidapa. Hayaan niyo sila. Maganda to. Para marinig ng lahat ang mga kasinungalingan mo, Bayani. Hindi ako ang magsasabi ng kasinungalingan, Sidapa. Kalmadong sagot ni Bayani. Naglakad siya papalapit sa mesa. At hindi lang ang mga dokumentong yon ang dala ko. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga board members ay nagsimulang magtanong, magsigawan. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Sa gitna ng lahat ng ito, si Sidapa ay nanatiling nakaupo. Nakangisi pa rin. Ano pa ang dala mo, Bayani? Hamon niya. Mga pekeng testigo? Mga gawa-gawang kwento? Ang dala ko, sabi ni Bayani. At huminto siya. Tinitigan si Sidapa ng diretso sa mata. Ay ang katotohanan. Tila senyales ang mga salitang iyon. Muling bumukas ang pinto ng boardroom. Ngunit sa pagkakataong ito, mas dahan-dahan, isang katahimikan ang biglang bumalot sa buong silid. Ang lahat ng ingay, ang lahat ng sigawan ay biglang naputol. Ang mga kamera ay huminto sa pag-flash at lahat ay nakatuon sa taong nakatayo sa may pintuan. Isang lalaki, payat, ngunit ang tindig ay matatag. Mayroon siyang mga peklat sa mukha na nagpapahiwatig ng isang matinding pinagdaanan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kumpiyansa ng isang bilyonaryo, ay ngayon ay nag-aalab sa isang apoy na mas matindi. Ang apoy ng isang taong galing sa bingit ng kamatayan. Isang taong wala nang ikakatakot. Ang nangisi sa mukha ni Sidapa ay unti-unting naglaho. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong pagkagimbal at hindi makapaniwalang takot. Tila siya nakakita ng isang multo. Ang lalaki ay nagsimulang maglakad papasok. Bawat hakbang niya ay mabigat. Umietso sa nakabibinging katahimikan ng silid. Huminto siya sa tapat ng mesa, sa tapat mismo ng kanyang kapatid. Itinaas ni Apolaki Mariveles ang kanyang tingin at tumitig sa nanginginig na kapatid. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kamusta, kapatid? Ang tanong na yon, kamusta, kapatid? Ay umalingaw-ngaw sa boardroom na parang isang hatol. Sa isang iglap, ang lahat ng yabang at kumpiyansa ni Sidapa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malaking alon. Napasandal siya sa kanyang upuan, nanginginig, ang bibig ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Hindi maaari, pautal-utal niyang sabi. Patay ka na. Nakita ko. Ako mismo. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Huli na. Naamin na niya. Ngumiti si Apolaki, isang nangiting walang bakas ng tuwa, kundi puno ng pait at sakit. Halos Sidapa. Halos napatay mo ako. Pero nakalimutan mo, ang lahi ng mga Mariveles ay hindi basta-basta sumusuko. Humarap si Apolaki sa mga natulalang miyembro ng board. Ang kanyang boses, bagamat mas mahina kaysa dati, ay may bigat at kapangyarihan na umagaw sa atensyon ng lahat. Mga Ginoo, mga ginang, ako si Apolaki Mariveles. Ang kapatid ko, si Sidapa Lazaro, ay tinangka akong patayin. Ibinenta niya sa inyo ang isang kasinungalingan na ako'y isang magnanakaw. Ang totoo, siya ang magnanakaw. Siya ang traidor. Siya ang anay na matagal nang sumisira sa pundasyon ng kumpanyang ito. Ibinigay ni Bayani ang itim na ledger sa gitna ng mesa. Narito ang ebidensya ng kanyang mga pagnanakaw na sinimulan pa niya noong nabubuhay pa ang ating ama. Ngunit hindi pa yon ang lahat. Naglakad si Bayani patungo sa isang pader sa likod ng kinaupuan ni Sidapa. Isang pader na mukhang ordinaryo lamang. Naaalala niyo ba ang sinabi ng ama ko sa kanyang sulat?
Tanong ni Aki. Ang mga matay nakapako pa rin kay Sidapa. Isang lugar na tanging ako lang ang nakakaalam. Ang susi, Datu Liab. Kinapa ni Bayani ang isang bahagi ng pader at sa ilalim ng isang nakaukit na disenyong araw, pinindot niya ang isang nakatagong buton. Isang mahinang tunog ng makina ang narinig at isang bahagi ng pader ang bumukas, isang nakatagong safe. Ginamit ni Bayani ang kombinasyong ibinigay ni Aki. Bumukas ang safe. Sa loob, may dalawang bagay. Isang lumang reel-to-reel tape recorder at isang sobre na may selyo. Ang huling habilin at testamento ng aking ama, si Don Ignacio Mariveles, sabi ng abogado ni Aki habang maingat na inilalabas ang sobre. Ipinapawalang bisa nito ang lahat ng naunang testamento. Nakasaad dito na sa kaso ng kanyang pagkamatay, ang kabuuang kontrol ng Mariveles Group ay mapupunta kay Apolaki Mariveles. At kung may mangyari man sa kanya, ito ay mapupunta sa isang charity foundation at hindi kailanman kay Sidapa Lazaro. Isang malakas na hindi ang kumawala mula sa bibig ni Sidapa. Ngunit ang huling dagok ay hindi pa dumarating. Iprinograma ng technical team ni Angela Morales ang tape recorder. Isang boses mula sa nakaraan ang pumuno sa silid. Ang boses ni Don Ignacio. Sidapa, anak. Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang pagkuha mo ng pera sa kumpanya. Nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na ito bago pa mahuli ang lahat. Ang inggit ay lason, anak. Sisirain ka niyan. Ang boses sa recording ay puno ng pakiusap at pagkadismaya. Isang ama na sinusubukang iligtas ang kanyang anak mula sa sarili nitong kadiliman. Gawa-gawa lang yan. Pekeng lahat yan. Sigaw ni Sidapa. Sinusubukang tumayo, ngunit pinigilan na ng mga security personnel na pumasok kasama ni Bayani. May isa pa kaming testigo. Mahinahong sabi ni Bayani. Bumukas muli ang pinto. Pumasok si Lola Gunita. Itinutulak sa isang wheelchair ng isang nurse, ngunit ang kanyang postura ay marangal. Sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay si Sinag. Ang bata ay nakatingin sa paligid. May takot sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya si Aki, isang tapang ang biglang sumilay sa kanyang mukha. Siya, sabi ni Sinag. Ang kanyang maliit na boses ay malinaw at matatag habang itinuturo si Aki. Siya po si Kuya Aki. Nakita ko po siya. Inilibing siya sa lupa. Pero buhay pa. Tinulungan po namin siya ni Lola. Tumingin si Sidapa sa bata. Isang tingin na puno ng pagbabanta. Ngunit hindi na tinag si Sinag. Dito na tuluyang sumabog si Sidapa. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng kontrol, ay nawala. Tila isang nasisiraan ng bait. Nagpupumigla siya laban sa mga gwardya. Oo, ako nga. Ako ang gumawa. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong silid, habang ang mga kamera ay walang tigil sa pag-record. Dapat lang sa kanya yan. Dapat matagal na siyang namatay. Palagi na lang siya. Palagi na lang si Aki ang magaling. Ang paborito. Anak din ako. Karapatan ko to. Akin dapat ang lahat ng ito. Ang kanyang pag-amin ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang mga pulis, na kanina pa pala nag-aabang sa labas, ay pumasok na. Pinusasan nila ang nagwawalang si Sidapa. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng nag-aapoy na galit at pagkabigo. Tumigil siya sa tapat ni Aki. Hindi pa to tapos, Apolaki. Bulong niya na may kasamang ngisi ng isang demonyo. Hindi pa. Hindi sumagot si Aki. Pinanood lang niya ang kapatid na tuluyang ilabas ng silid, palabas ng kanyang buhay, nang tumahimik na ang lahat, at tanging ang tunog na lang ng mga kamera at pag-iyak ng ilang miyembro ng board ang maririnig. Naramdaman ni Aki ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Tumingin siya sa ibaba. Si Sinag. Nakatingala sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng lakas na kanyang ipinakita, ang lahat ng pader na kanyang itinayo,
Sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Lumuhod si Apolaki, na ngayon ay kapantay na ng bata. Nakita niya sa mga mata nito hindi lang ang batang nagligtas sa kanya, kundi ang simbolo ng lahat ng kabutihang natitira pa sa mundo. At sa harap ng lahat, sa harap ng mga kamera na nagsistream sa buong bansa, niyakap niya ng mahigpit ang bata. Isang yakap ng pasasalamat, isang yakap ng pagpapatawad sa sarili, isang yakap ng isang bagong simula. At sa balikat ng munting batang ito, ang makapangyarihang si Apolaki Mariveles ay tahimik na lumuha. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa Mariveles Group ay unti-unti nang napalitan ng mga balita tungkol sa pagbabago at pagbangon. Ang Hacienda de Liab, na dating simbolo ng kapangyarihan at kasakiman, ay dahan-dahang nagiging tahanan ng pag-asa. Sa isang malinis at maliwanag na silid-aralan, nakaupo si Sinag sa unang hilera. Suot niya ang isang puti at plansadong uniforme, ang kanyang buhok ay maayos na nagupitan, at sa kanyang harapan ay isang bukas na aklat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakikinig sa kanyang guro. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya kailangang mag-alala kung ano ang kanyang kakainin mamaya o kung saan siya kukuha ng pambenta. Ang tanging kailangan niyang gawin ay matuto. Sa labas ng bintana, nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa kanyang kotse, si Apolaki Mariveles. Pinapanood niya ang bata, isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, payapa, at walang bahid ng bigat ng nakaraan. Ang mga peklat sa kanyang muka ay naroon pa rin, ngunit ang mga ito'y hindi na mga tanda ng pagkakanulo, kundi mga paalala ng kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay. Mukhang seryoso siya sa kanyang pag-aaral, sir, sabi ng isang pamilyar na boses sa tabi niya. Lumingon si Aki at nakita si Bayani, na ngayon ay hindi lang basta executive assistant, kundi chief operating officer na ng binagong kumpanya. Lahat ng bagay ay sineseryoso ng batang yan, Yani, sagot ni Aki. Mula sa pag-aayos ng lambat hanggang sa pagliligtas ng buhay. Nagtawanan sila ng bahagya. Kumusta ang kumpanya? Tanong ni Aki. Maayos, sir. Mas maayos kaysa dati, ulat ni Bayani. Ang Mariveles Sinag Foundation na itinatag nyo ay nagbibigay ng scholarship sa daan-daang mga bata mula sa mahihirap na komunidad tulad ng Tala-Araw. Ang mga empleyado, mas masaya sila ngayon. Alam nilang, ang kumpanya ay hindi na lang tungkol sa tubo, kundi tungkol na rin sa pagtulong. Nagbago ang lahat, sir. Hindi, Yani. Pagtatama ni Aki. Hindi nagbago. Bumalik lang sa kung ano talaga dapat. Tumingin siya niyang muli sa eskwelahan. Salamat sa lahat, Yani. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Walang anuman, sir. Pamilya tayo, sagot ni Bayani. At sa mga salitang yon, naramdaman ni Aki ang isang bigat na naalis sa kanyang dibdib. Pamilya. Isang salitang minsan nang sumira sa kanya at ngayon ay muling bumubuo sa kanya. Pagkatapos ng klase, tumakbo si Sinag papalabas. Ang kanyang backpack ay bahagyang tumatalon sa kanyang likuran. Papa! Sigaw niya. Ang salitang iyon, Papa, ay musika pa rin sa pandinig ni Aki. Niyakap niya ang bata. Kumusta ang pag-aaral, anak? Ayos po. Nag-aaral po kami tungkol sa mga bituin. Masayang sagot ni Sinag. Habang pauwi sila sa Hacienda de Liab, nag-uusap sila tungkol sa mga planeta, sa araw at sa buwan. Ang dating CEO na kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay isa na ngayong ama na sabik na nakikinig sa mga kwento ng kanyang anak. Pagdating nila sa hacienda, ang bumungad sa kanila ay si Lola Gunita. Magaling na ito at malakas na. Nakatira na ito sa hacienda, ang personal na tagapayo at konsensya ni Aki, at higit sa lahat, ang mapagmahal na lola ni Sinag. Halina kayo mga mahal, sabi nito. Nagluto ako ng paborito ninyo, champorado. Sa hapagkainan, habang nagsasalo-salo sila,
Tiningnan ni Aki ang dalawang taong kaharap niya. Isang matandang babae na nagturo sa kanya ng kahulugan ng katapatan. Isang bata na nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Sila ang kanyang pamilya, isang pamilyang hindi nabuo sa dugo, kundi sa pagmamahal, sakripisyo, at kabutihan. Pagkatapos ng hapunan, umakyat sila sa pinakamataas na bahagi ng hardin, isang maliit na burol kung saan tanaw ang buong lupain ng hasyenda at ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Papa, tawag ni Sinag, habang nakatingala sa langit na puno ng bituin. Bakit po Sinag ang pangalan ko? Lumuhod si Aki sa tabi ng bata. Hindi ko alam kung bakit yan ang ibinigay na pangalan sa iyo ng mga magulang mo. Pero para sa akin, ang pangalan mo ay Sinag dahil ikaw ang nagsilbing liwanag sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Hindi mo lang ako inahon mula sa lupa, anak. Inahon mo rin ang kaluluwa ko. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay presko at malinis. Tingnan mo ang lahat ng ito, Sinag. Ang hasyenda, ang kumpanya. Dati, para sa akin, ang mga ito ay simbolo ng kapangyarihan. Ngayon, simbolo na ito ng pananagutan. Inakbayan niya ang bata. At balang araw, lahat ng ito ay ipapamahala ko sa iyo. Hindi para maging mayaman ka, kundi para magpatuloy ka sa pagbibigay ng liwanag sa ibang tao. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa malawak na lupain sa kanilang harapan. Itinukod niya ang kanyang ulo sa balikat ni Aki. Ito po ang bahay natin. Di ba, Papa? Oo, anak. Sagot ni Aki. Ang boses ay puno ng emosyon. Ito ang tahanan natin. At habang magkayakap silang pinapanood ang mga bituin, alam ni Apolaki na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa kapayapaan ng puso at sa pagmamahal ng isang pamilyang muli tiyang natagpuan sa tulong ng isang munting sinag ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na gaano man kadilim ang pagsubok, ang isang munting gawa ng kabutihan ay may kakayahang baguhin ang lahat. Ang tunay na yaman ay hindi sa kung anong mayroon tayo, kundi sa kung anong kaya nating ibigay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwento ni Aki at Sinag. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.